What a blessed day sa ating lahat. Minsan pa po, ito si Kuya Steve na nagsasabing, Baruch haba Bishem Adonai, na ang ibig sabihin, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Kamusta po kayo mga kapatid sa mga oras na ito? Nawa ay patuloy po ninyong nasusubaybayan ang ating mga tinatakel o mga pinag-aaralan sa salitang, in the beginning, God created the heavens and the earth. At ito po yung pinakahuling part or yung tinatawag na nating part 3 ng Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haares. So, nung una po ay natalakay na natin ang ibig sabihin ng Aleph Tav. At doon nakita natin na kahit wala siyang translation sa English Bible o sa Tagalog translation, nakita po natin na bago pa nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa before the foundation of Hashamayim and Haares, the word of the Lord is already there. At makikita nga po natin na ito pong translation na ito na sa Hebrew ay et, but in English, wala po siyang translation. Ang ibig sabihin, the Aleph is the first letter of the Hebrew alphabet, and the Tav is the last letter of the Hebrew alphabet. Ibig sabihin, naroroon na ang ating Panginoon bago pa nalalang ang langit at lupa. At gayon din, tinakil po natin, kasunod po noon, ay ang salitang Elohim. Ang Elohim po ay the plurality name of God, sapagkat ang singular po ng Elohim ay Eloha. Subalit dito, ang nakalagay sa Genesis 1:1 ay hindi po Yud-He-Wah-He na the name of the Father, ay ang nakalagay dito ay Elohim. So nagpapakita po ng plural yung tatlong persona ng ating pagkadiyos, sapagkat ang ginamit po sa Genesis 1:1 in Hebrew translation ay Elohim. Okay? At tinakil na rin po natin ang salitang Bereshit. Ito po, Bereshit, na ang ibig sabihin in beginning. At nakita po natin na ang ibig sabihin ng var ay sun, and then Aleph is pertaining to the name of God. You see, Aleph, Aleph. So, the Son of God and the Shin means teeth. The pictographic meaning of Shin is teeth, means to destroy. The Son of God destroyed by the works of His hand, because the Yud here is hand. Okay? And the Tav is the cross. So, nakita po natin dito sa Hebrew translation, the Son of God destroyed by the works of His hand at the cross. So, marami pa po tayong makikita na mga hidden message sa Genesis 1:1. Subalit, katulad po ng aking sinabi, hindi po natin ito nakikita sa English translation, but rather in Hebrew translation. Bakit? Sapagkat ang Hebrew po ay lingwahe ng ating Diyos. At katulad po ng ating pinag-aralan, siya po ay may tatlong dimension. The name of the letter, ito po, from Aleph to Tav, Aleph to Tav, yan. And then the pictographic meaning, ito po yung nakikita nyo na yan, and that is the pictographic meaning and the gematria value. Okay? At nakita po natin the gematria value ng bawat ating pinag-aaralan. So this time naman po, the last part ng ating tatalakayin ay yung huling Hashamayim, Ve'et, and Haares. Subalit, hindi pa pala natin nakikita ang ibig sabihin nito. Okay? Hindi pa po natin ito natalakay. Ang ibig sabihin po nito ay vara, 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 bet, resh, aleph, na ang ibig sabihin ay created.
or create. By the way, what is the difference between create and made? Okay? Ano ang pagkakaiba ng salitang create sa made? Okay? Dahil dito makikita natin, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So this time, ang ginamit po ay create. Okay? Sa English translation, and in Hebrew is bara, betresh, aleph. Ano po ang pagkakaiba ng create sa made? Okay? Ang create po ay ang Diyos lamang ang gumagamit nito. Bakit? Sapagkat nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, by means of His Word, everything was exist. Sa pamamagitan ng sinabi ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na makikita natin sa John chapter 1, verse 2 and 3, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalalang ang lahat ng bagay. Kaya ang ibig sabihin po ng create, ang Diyos lamang po ang merong kapangyarihan na gumamit ng create. Ang ibig sabihin po ng create, wala pong pinagkunan. Hindi katulad ng salitang made. Pag sinabi pong made, meron siyang pinagkunan. Halimbawa, itong pulpit. Pwede kong sabihin, I made this pulpit. This pulpit is made of steel. Meron po siyang pinagkunan. Okay? Or, for example, I made this chair. No? Pwede po yun. Bakit? Sapagkat ang upuan ay yari sa kahoy o plastic. Kaya nakakagawa po tayo ng upuan. Subalit, meron po tayong pinagkunan. Hindi katulad ng salitang create, ang Diyos lamang po ang maaaring gumamit nito. Bakit? Dahil ang salita pong create ay sa pamamagitan ng kanyang salita ay nalikha ang lahat ng bagay. Okay? Sabi sa Isaiah 55 verse 11, the word that proceeded out of the mouth of God, it shall not return unto Him void. Kaya pag sinabi ng Diyos, ito po ay nangyayari sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya siya tinatawag na El Shaddai, the Almighty God. Kapag sinabi niya, ito ay nangyayari. Sa Hebrew translation, ito ay makikita natin na ang ibig sabihin nito ay abara kadabara. Okay? Kung bibilisan natin, abracadabra. But the pronunciation is abara kadabara. Na ang ibig sabihin ay when I speak, I create. I create when I speak. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Kapag nagsalita ang Diyos, it will happen. It will come to pass. And that is the meaning of the word create. Ang Diyos lamang po ang mayroong kapangyarihan na magsalita sa pamamagitan niya, nalilikha ang mga bagay. Yun po ang pagkakaiba ng create at saka made. Yung made, may pinagkunan. Ang Diyos, wala siyang pinagkunan. Nang sinabi niya, nalikha ang mga bagay. Kaya ang word ay create, hindi made. Okay? So ngayon po ay tatalakayan na natin the last part ng ating pinag-aaralan na Hashamayim, Ve'et, and Haares. In actual creation, makikita natin dito na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At dito makikita rin natin kung papaano ang langit at ang lupa ay meron pong ugnayan. Okay? Inuulit ko po. Ang langit at ang lupa ay merong ugnayan. Okay, sa Isaiah
chapter 66, verse 1, "The heaven is my throne." Ang sabi ng Diyos, ang kalangitan ay ang aking trono, and the earth is my footstool. Okay? Ang kalangitan ay ang kanyang trono, at ang lupa ay patungan ng kanyang paa. Meaning, the heavens and the earth, ito po ay merong connection. Okay? Ganun po kalaki ang ating Diyos. Kaya ang sabi niya, anong klaseng tahanan o anong klaseng church ang ipapagawa mo sa akin? Okay? Sapagkat ang kalangitan ay ang aking trono at ang lupa ay tungtungan ng aking paa. Sa katunayan, sa creation ng Diyos, ang paraiso o yung tinatawag na paradise in English ay inilagay niya rito sa lupa. Okay? Ito ay makikita natin sa Genesis chapter 2 verse 8 hanggang 15 kung saan binabanggit doon ang malakristal na ilog at yung mga klase ng bato na naroroon. At naroon din po yung tinatawag na Tree of Life. Okay? Naroon po yung Tree of Life doon sa paraiso na inilagay ng Diyos dito sa lupa. Okay? You see how the heaven and the earth was connected. Subalit, nang ang tao ay nagkasala, hindi na po natin nakita o nabalitaan muli yung tinatawag na paraiso na ito. Bakit po? Pinalaya sila ng ating Panginoon doon sa Garden of Eden o yung tinatawag nating paraiso. Pinalaya sila doon ng Panginoon sapagkat naroroon po kasi yung puno na merong 12 klase ng bunga at kapag ito ay nahawakan at nakain ng tao, hindi na siya mamamatay. At yun ang plano ng Diyos. Subalit, ang tao ay mas piniling kainin yung puno na nakakaalam ng mabuti at masama. Kung kaya naglagay doon ng Panginoon ng anghel na merong espadang umiikot, ibig sabihin, wala na, hindi na sila makakapasok doon. Okay? Off limits na sila. Si Eva at Adan doon sa paraiso. You see how God na dinala niya yung paraiso, nakatouch dito po sa earth. But nang ang tao ay nagkasala, hindi na po natin ito minsan pa ay nabanggit sa Biblia na ating binabasa. Okay? Sapagkat ang tao po ay nagkasala. Okay? Yung halamanan ng Eden, yung tinatawag na paraiso, ay makikita na po natin at mababasa natin sa Book of Revelation, the last book of the Bible. Yung sinasabi ko po sa inyo ay sa first book of the Bible, the book of Genesis 1:1. Okay? Chapter 1 verse 1 hanggang chapter 2, hanggang chapter 3, kung paano sila pinalayas doon ng Panginoon at nandoon na ang kasalanan. At hindi na po natin minsan pa na nabasa muli ang tinatawag na paraiso na ito na kung saan nandoon yung malakristal na tubig at yung mga klase ng mamahaling bato at yung tinatawag nating Tree of Life. Ito po ay makikita na natin sa Book of Revelation. Okay? The very last chapter of the Book of Revelation. Ito po ay makikita natin sa Revelation chapter 22, verse 1 hanggang 2. Na kung saan binabanggit sa Revelation yung malakristal na ilog na dumadaloy. Okay? At doon makikita natin yung mga klase ng bato at nandoon po yung puno na tinatawag na Tree of Life na binabanggit sa Genesis chapter 2 verse 8 and 15. As you can see, from the beginning, doon sa Genesis,
ay binabanggit na ang paraiso o yung tinatawag na kalangitan o yung kingdom of God na itinatch down dito sa earth. Because according po sa ating pinag-aaralan, Hashamayim Va'et Haares. Okay, ito po. Nandito na po tayo ngayon. Ito na yung ating pinag-aaralan. Bereshit bara Elohim et Hashamayim Va'et Haares. Kaya ito na po yung last part na ating pinag-aaralan. How the heaven connected to earth because of this letter Vav. You see this letter? Vav means what? You see, meron siyang geometrical value ng number 6 at ang kanyang pictographic meaning ay nail na ang ibig sabihin to connect. Kaya ang langit at ang lupa ay connected. Okay? Sila po ay connected. I repeat, the heavens and the earth is connected. Okay? Magkaruktong, magkasama because of the word nail. Okay? Ano ba ang gamit ng pako? Pag pinagduktong natin yung dalawang kahoy, magiging isa na lang po yan. Bakit? Dahil doon sa nail. And this is the pictographic, the Vav is nail. Ito po. Okay? Nail. Kaya, dito po sa paliwanag ng Hebrew translation ng Genesis 1:1, the heavens and the earth was connected. Nagkaroon po ng problema nang ang tao ay nagkasala. At nahiwalay na po yung tinatawag na relasyon natin sa Diyos nang tayo ay nilikha ng Diyos. Now, dito po makikita natin, ito po ay actual creation. Okay? The heavens and the earth. Punta naman po tayo sa pagkakalalang ng tao. Okay? Again, this is the actual creation of heaven and earth, or heavens and earth. Punta naman po tayo sa pagkalalang sa tao. Nang nilalang ng Diyos ang tao, ano ang sabi ng Genesis chapter 2, verse 7? Okay? Sabi po rito, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Okay? Kumuha siya ng lupa. You see? The Hashamayim Va'et Haares. The word soil in Hebrew is, makikita po natin na ganito po siya isusulat. The word soil in Hebrew is Aleph. Okay? Dalet. Okay? Mem. And Hey. Okay? Yung soil in Hebrew is Aleph, Dalet, Mem, and Hey. Aleph, again, ginamit ang Aleph, the first letter of the Hebrew alphabet. Kaya kung babasahin mo ito, ang ibig sabihin niyan ay Adama. Na ang ibig sabihin, soil o ground. Okay? When God created the Haares, okay, kumuha ang Diyos ng lupa at ang sabi sa Genesis chapter 2, verse 7, inanyuan niya yung lupa, yung soil, yung ground. Sa ibang salin o sa Tagalog, alabok. Okay? Kumuha ang Diyos ng Adama
See, Adama means soil. Genesis chapter 2 verse 7. Okay? Genesis chapter 2 verse 7, ang Diyos ay kumuha ng lupa at inanyuan niyang tao. Ang tawag po doon sa lupa ay Adama. Ito po, Adama. What is the name of the first man God created? Ano ang pangalan ng unang taong nilikha ng Diyos? Ang pangalan niya ay okay. You see? Nang nilikha ng Diyos ang tao, kumuha siya ng soil. Ang tawag po doon ay Adama. Adama. Aleph, Dalet, Mem, and Hey. Pag tinanggal mo po ito, you see, magkamukha po sila, di ba? Ano ang ibig sabihin ng Adam? The first man that God created. Adam. You see, saan kinuha si Adam? Sa Adama. Sa ano ibig sabihin ng Adama? Soil, ground. Genesis chapter 2 verse 7. At ang pangalan niya ay tinawag sa Genesis chapter 3 verse 17. Okay? Tinawag siyang Adam. Now, mga kapatid, nang kumuha ang Diyos ng ground o alabok sa ibang salin, inanyuan niya itong tao. Okay? Tao na, subalit wala pa siyang buhay, wala pa siyang hininga. Ano ang ginawa ng Diyos? Hinipan niya ito sa ilong. Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, hiningahan niya ito sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Kaya ang tawag sa tao kay Adam, the man became a living soul. Ibig sabihin, ang nagbigay buhay sa tao ay ang ihininga ng Diyos. And that is spiritually breath of God. Hininga ng Diyos. Nasaan ang Diyos? Nasa kanyang trono. Nasa kanyang kaharian. Dahashamayim. And then God created man from the dust of the ground, from the earth. Okay? So, Adama, pag tinanggal natin to, ang lalabas, Adam. You see that? Kung tanggalin po natin ang letter He, kung wala ito, they are both the same. You see how the name of Adam derived from the word Adama. At pagdating po sa physical natin pagkatao, saan po tayo nabuhay? Mga kapatid, napakahalaga nito sapagkat dito po pumapasok ang pagiging tao ng ating Panginoon. Kung bakit siya nagkatawang tao. Okay? Kung bakit si Jesus ay kasama ng Diyos noong una pa man, subalit dahil sa ang tao ay nagkasala, minarapat, okay, na ang kasama ng Diyos na ito, walang iba kundi ang kanyang anak, ay nagkatawang tao. Bakit? Tignan po natin muli. Nandito pa rin tayo. Adama means ground. Adam means the first man. Pag tinanggal po natin ito, ang lalabas po dyan ay Dalet at saka Mem. You see? Ang ibig sabihin po nitong Dalet at saka Mem ay na ang ibig sabihin, blood. Buksan po natin sa Leviticus chapter 17, verse 11, na ang buhay ng tao ay nasa dugo. Okay?
The life of the flesh is in the blood. The life of the flesh is in the blood. Tingnan po ninyo mga kapatid kung paano nagko-connect from Adam and blood. Adam and blood. It almost the same group. Tignan nyo po mga kapatid. Adam, dam, blood. Dam means blood. Ang buhay ng tao ay nasa dugo. Leviticus chapter 17 verse 11. Mga kapatid, kaya ang Diyos ay sinugo niya ang kanyang anak. Bakit? Sa una pa man ay nagsabi na ang Diyos kay Satanas na na sa binhi ng babae ay isisilang. Kailangan isilang. Bakit? Dahil kailangan ang banal na dugo ni Kristo Jesus ay mabubuhos sa krus. Okay? You see this word? Tab. Ang ibig sabihin niyan ay cross. You see? You see this? Tab means cross. Okay. Kailangan ang dugo ni Kristo ay mabubuhos sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Upang ang kamatayan ay bawiin ng Diyos kay Satanas. Nang nagkasala ang tao, si Eva at Adan, sila po ay pumasok sa kamatayan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and come fall short for the glory of God. Kaya nang ang tao ay namamatay, sinabi ng Panginoon sa Genesis na sa binhi ng babae ay isisilang ang tagapagligtas upang bawiin ang kamatayan. Sa Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala. At dahil sa kasalanan, sa Romans chapter 6 verse 23, ang tao ay namamatay. Kaya kailangan na ang dugo ni Kristo ay mabubuhos sa krus ng Kalbaryo para ang kamatayan nito ay hugasan ng dugo ni Kristo. Okay? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ang kamatayan ay mapapawi. Kaya nang sabihin ng Diyos kay Satanas, isisilang ang tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas. Kaya mga kapatid, walang ibang kaligtasan matatagpuan sa silong ng langit, walang iba kundi kay Kristo lamang. Okay? Kahit na sino pa man ang mga founder ng mga relihiyon, mga iglesia, o mga klase ng dominasyon, lahat sila po ay nangamatay. Subalit hindi po sila nabuhay. Okay? Bakit? Dahil ang dugo po ng lahat ay nagkasala. Except sa nagkatawang tao. Kaya si Jesucristo, hindi po siya tao lang. Siya ay nagkatawang tao sapagkat siya ay nanggaling sa Hasyamayim. Siya po ay makalangit at nagkatawang tao, haares, upang bayaran ang kasalanan ng tao. Okay? Yan po ang dapat nating maunawaan na napakahalaga na maunawaan natin ang salita ng Diyos. May tatlong klase ng kamatayan na tinutukoy ang Biblia. Una, ang espiritual na kamatayan. Ikalawa, ang physical. Ito po, ang physical na kamatayan. At ang ikatlong kamatayan ay yung tinatawag na eternal damnation. Ito po yung dagat-dagatang apoy. Okay? Subalit, nang namatay si Jesus sa krus,
binawi po niya ang kamatayan. Kaya sabi ng John chapter 11 verse 25, si Jesucristo, He is the resurrection of life. Ang sino man sumampalataya kay Jesus, siya'y muling mabubuhay. Bakit? Napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan dahil sa dugo. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood, there is no remissions of sins. Walang kapatawaran ang ating mga kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Kaya sa lumang tipan, mapapansin natin na sa pamamagitan ng dugo ng hayop, ang mga Israelita ay nag-aalay doon sa tinatawag na kabanal-banalan dako. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng dugo, tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Kaya pagpasok ng bagong tipan, si Jesucristo na po once and for all ay inalay. Bakit? Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya mahalaga po mga kapatid na matunghayan po natin na si Jesucristo noon pa man ay nakatalaga na sa word na Bereshit, the Son of God destroyed by the works of His hand at the cross. Even in the word bara na inulit dito po sa Bereshit na ang ibig sabihin, the Son of God. Okay? The Father, the Son, and the Holy Spirit, the word Elohim, at ang anak niya si Jesucristo, from Aleph to Tab, siya ang Alpha at ang Omega, at nang nilikha niya ang langit at lupa, ito rin po ay nagpapakita na ang tao ay nabuhay sa pamamagitan ng hininga ng Diyos. The Hashamayim is the God's throne, and the earth is His footstool. Kaya mga kapatid, mahalaga na makilala natin ng lubusan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55 and 56, saan naroroon ang kamatayan? Ang iyong pagtatagumpay. Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? O yung sa English, sting. Nasaan ang iyong kamandag? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos nang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, minsan pa po, dito po natin tatapusin ang pamagat na the revelation of Genesis 1:1. And this is the part 3. The Hashamayim and the Haares. Nawa ay natunghayan po ninyo ang kahalagahan ng Genesis 1:1. Marami po ang hindi nakakaunawa at hindi po gaano natutuklasan sapagkat tayo po ay nakadepende sa English translation. At ang ating lamang pong naunawaan ng pasimulay nilikha niya ang langit at ang lupa. Subalit, pag tinranslate po natin ito sa English, imagine po, nakatatlong part po tayo sa pagpapaliwanag pa lang po ng Genesis 1:1. At marami pa po tayong tutuklasin, mga kapatid, gamit ang salita ng Diyos. Because the Hebrew alphabet is the language of God. Mga kapatid, ito po muli si Kuya Steve na nagsasabing, Baruch haba Bishem Adonai, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng ating Panginoon. May God bless you po and see you for our next video. Don't forget to like, share, and subscribe. May God bless you.